magandang hapon po sa bawat isa and welcome po sa Sunday afternoon service. This is JCBC. Pinupuri natin, pinapasalamatan ng Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa atin. Before we start ang ating gawain, ilan ho muna mga announcements. Meron tayong lost and found. Last Sunday, meron tayong kapatiran na nagbigay ng malaking box ng merong Boss Max 3. Kape and capsule. May nakaiwan ng kanilang kape at capsule dito. Baka isa ho kayo doon. Hindi ko na i-announce kayo ng umaga. Nakalimutan kayo ng umaga. Pero so sa inyo ho ito, please let me know para ho ma-claim niyo ho. No? Salamat sa ating kapatiran na nagkaloob nito. At hindi ko ho alam sa inyo, pero yung kape ay epektibo. Lalo na pag tumapon sa'yo, gising ka. Biro lamang ho. Pero okay ho siya. Anyway, ilang mga announcements and reminders. So una, we would like to welcome. Matagal na nating pinagpe-pray, maging yung kanyang kalusugan ay pinagpe-pray ho natin. At purihin ng Diyos, I know, rejoicing si Sir Casey, hindi lang dahil kasama niya yung kanyang buong pamilya, kundi kasama rin niya ang pinagmanahan. Ayan, ang pinagmanahan. Si Tatay Pablo. Tatay Pablo, welcome po. This is Jesus Christ Baptist Church. Purihin po ang Panginoon. Patuloy natin siyang ipag-pray. Ang kanyang kalusugan, siya ho ay na mild stroke. At una sa lahat, yung kanyang spiritual na kalagayan, pag-pray natin, and then yung kanyang physical na kalusugan. So you're very much welcome po dito sa JCBC. Purihin po ang Panginoon. And then also, as we have been doing for the last 3 weeks, ang ating hong prayer meeting ay pagkatapos ng ating second service. So pag-pray ho natin yan at inaasahan ng bawat isa na maging present. And then ang mga young people ay meron hong Joy Fellowship mamaya pagkatapos ho ng prayer meeting around 4:30 p.m. Kailangan niyo huyaan na just to fellowship with one another. Uninahan din yung pagdidiscuss nyo doon sa upcoming youth conference na gaganapin ho dito sa JCBC. November 27, it's a whole day event, youth conference. Meron ho nakakasa na 3 mahalagang paksa na magiging paksa ho ng mga mangangaral all about the first and greatest commandment to love God. So pag-pray ho natin ang mga mangangaral at maging ang mga, more or less, we're expecting around 100 to 120 na mga kabataan from different churches. And Lord willing, tayo ay maging blessing sa kanila at sila rin ay maging blessing sa atin. Now, hindi because it's a youth conference ay wala hong gagawin ang ating mga nakakatanda. Yung mga married, yung mga couples. That's a holiday at kailangan ho ng mga magsaserve, magre-ready ng mga pagkain para ma-enjoy ng ating mga young people yun hong buong event na yun. So pag-pray natin, last year, God has blessed us. Naging maganda. Pagkakatapos pa lang nung youth conference last year, gusto nila agad ulit sundan. So we're looking forward this coming November. Pag-pray ho natin yan and let us be involved. And then pagkatapos ng November, December, magiging busy ulit tayo with our Christmas service and everything. By the way, ina-encourage ho natin ng mga magulang ng mga bata at ang ating Children's Sunday School Ministry ay nagpaplano. Yung katulad ng ginagawa before the pandemic, pag Christmas service, kumakanta yung mga bata dito sa harapan. So pag-pray natin yan at nawa ay patuloy na bigyan ng wisdom and patience ang mga teachers para ho dyan. So purihin ang Panginoon. With that covers our announcements and reminders. Muli ho, pag-pray natin ang bawat isa. Meron tayong mga kapatiran na may mga karamdaman at na mga hindi ho nakarating ngayon dahil uso ang ubo, sipon, lagnat. Pero pag-pray natin ang kanilang mga kalusugan. Tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. Ito ay sandali ng tahimik, personal na pananalangin at hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let's pray.
Sama-sama po tayong manalangin. O aming Amang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo. Ikaw na may lalang ng langit at lupa, at ikaw, O Diyos, na sa amin ay nagbigay buhay at patuloy na nagsusustento ng bawat hininga namin. O Panginoon, tunay, napakabuti mo. Ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, O Diyos, ay naranasan naming lahat. At lalo't higit, O Diyos, ito ay lalong naging matingkad at naging malinaw at pinakita mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak. Binigay mo ang aming Panginoong Hesus upang siya ang mamatay at magbayad ng aming mga kasalanan, upang ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tunay nga na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa dakilang kaligtasan. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa katiyakan na meron kami na yung mga anak na numang oras na dumating ang kamatayan, tunay nga kami ay mawawala sa katawang ito, ngunit kami naman ay pupunta sa presensya mo. Salamat, O Diyos, sa napakatamis at dakilang pag-asa ito. Pero salamat, Lord, sapagkat meron pang higit na yung ipinangako sa amin, na hinihintay namin, Panginoon, ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, kung saan ang aming katawan na may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan. Yung may kamatayang katawan na ito ay papalitan ng walang kamatayan. Kami ay mawawangis sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos, sa pag-asa na ito na meron kami. Panginoon, as we wait for the return of our Lord Jesus Christ, as we run this race of the Christian life, please, Panginoon, kailangan namin ng iyong biyaya. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang pangangaral ng iyong salita ngayong hapon upang maging dagdag kalakasan, pag-asa, at ngayon din hamon sa iyong mga mananampalataya. At ang buong gawain na ito, Panginoon, ay nawa maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Mula sa aming pagkakaloob, sa aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pag-aawitan, maging ang pangangaral, O Diyos, tunay nga may alay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang bahaing buhay at kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Lord, tunay wala kaming pwedeng itago. Ultimo ang laman ng aming puso't isipan ay hayag sa iyong harapan. Panginoon, salamat sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay may kapatawaran ang aming mga kasalanan. Samahan, tulungan, ingatan mo kami ngayon. Sa ngalan ni Hesus na po ang aming dalangin. Amen. Tayo po magstayong lahat at tayo po'y umawit ng papuri sa Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus.
scope of my transgressions. May the pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled. By its transforming power, making me God's dear child. Purging cities and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain. Oh, sufficient grace for me beneath, harder than the scope of my transgression. My sin and shame, oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, ito yung mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 9, talatang 17 hanggang 31. Acts chapter 9, verses 17 to verse number 31. Verse number 17, sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Agad nalaglag mula sa mga mata ni Saulo ang bagay na parang mga kaliskis at muli siyang nakakita, tumayo siya at binautismuhan. Pagkatapos niyang kumain ay nanumbalik ang kanyang lakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. Agad ipinangaral ni Saulo sa sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat na nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang lalaki na noong nasa Jerusalem ay pumuksa sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dalhing bihag sa harap ng mga punong pari? Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pagkalipas ng maraming araw, may mga Hudyo na nagbalak na siya'y patayin. Kaya't binantayan nila ang mga pintuang bayan araw at gabi sa pag-aabang kay Saulo upang patayin siya. Ngunit ang kanilang balak ay nalaman ni Saulo. Kinagabihan, kinuha siya ng kanyang mga alagad, inilagay siya sa isang taklis at binaba sa kabilang ng pader. Nang siya'y dumating sa Jerusalem, sinikap niyang makisama sa mga alagad. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya, sapagkat hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Kaya't iniharap siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paanong nagpakita at nakipag-usap kay Saulo ang Panginoong noong siya'y nasa daan papuntang Damasco. Sinabi rin nito kung paanong si Saulo ay buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. Mula nooy kasama na si Saulo sa Jerusalem. At buong tapang na nangaral sa pangalan ng Panginoon, nakipag-usap at nakipagtalo rin siya sa mga Helenista, kaya't siya'y pinagsikapan nilang patayin.
Nang malaman ito ng mga kapatid, inatid nila si Saulo sa Cesarea at pinapunta sa Tarso. Sa gayoy naging mapayapa ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Tumatag ito at lumaganap sa patnubay ng banal na Espiritu at namuhay ng may takot sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Huwag naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at patuloy na niluluwalhati ang iyong pangalan. At narito, O Diyos, aming muling nabasa kung paanong iniligtas mo ang isang taong makasalanan na kagaya namin, na ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos, na ikaw, Panginoon, ang nagbukas ng kanyang mga mata upang siya ay makakilala sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, ikaw rin, Panginoon, ang sa amin minsan ay kumilos at binuksan ang aming mga mata upang kami ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Tunay, karapat-dapat ka lamang purihin. Karapat-dapat ka lamang, O Diyos, na itaas. At salamat, O Diyos, sapagkat hindi lamang nung time na yun, kung hindi hanggang ngayon, Panginoon, ay patuloy kang gumagawa sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, namin pong hinihiling sa pagkakataon na ito, Panginoon, maging sa pangangaral ng iyong salita, lalo na, gamitin mo itong makapangyarihan sa patuloy na ikababanal ng iyong mga mananampalataya. At muli amin pong hinihiling ang iyong pagpatnubay sa buong gawain at patuloy itong maging kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Saliksikin at tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na makipaglaban sa kasalanan. Bigyan mo kami ng sipag, Panginoon, sa kabanalan. At nawa, O Diyos, patuloy mo kaming ilayo sa tukso at tulungan mo kami na lumayo sa kasalanan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, "It is well with my soul." When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should bow, yet though trial should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate,
Inaanyayahan ko po lahat ng magsteo para po sa pagkakaloob. Tumayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Verse 6. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. O Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, kamangha-mangha Ama, kagilalas Panginoon ang iyong mga ginawa sa amin, O Lord, na iyong mga hinirang sa isang buong linggo na aming hinarap, Panginoon. May mga ups and downs, Lord. May blessings and mga problems, Lord. We thank you, Lord, dahil ni Segundo, Ama, ay nakita namin ang katapatan nyo. Hindi kayo, Panginoon, nagkulang. Lumabis, Panginoon, ang iyong biyaya sa amin, Ama. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ngayong dadako kami sa pagbibigay. Bibigay kami, Panginoon, hindi dahil sa kami ay may kailangan, Lord. Hindi dahil sa may sumobra kami. Magbibigay kami, Panginoon, dahil alam namin kayo ang unang nagbigay. Ikaw, Panginoon, ang patuloy nagpo-provide sa amin. At alam namin, Panginoon, sa puso namin, na mahal namin kayo, Lord, ang magbibigay na ito, Panginoon. Sa lapi, Panginoon, na malilikom, ay pinagdasal namin, Lord, na magamit, Panginoon, patuloy sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo sa bawat dako, Panginoon, ng mundo na hindi namin kayang abutin. At patuloy, Panginoon, ang salapi, Panginoon, ang pwede na iyong ginagamit na means para magamit, Panginoon, para ilaganap, Panginoon, ang iyong kingdom, O Lord. I-bless niyo, Panginoon, ang bawat isa, ang puso ng isa, Lord. Magbigay, Panginoon, na may kagalakan, Ama. Salamat sa pagkataon that we could give, O Lord. We thank you and patuloy na maggabay, Panginoon, sa buong pagsiservisyo namin, Panginoon. Maluwalhati ka namin, Ama, even sa aming pagbibigay na ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Inaanyayahan ko po lahat ng magsteo. Mali ba tayong mawag sa Panginoon? Ulitin po natin, How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou
my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magsipo na pong lahat. Hello, check, check, check. Hello, check. Magandang hapon po sa ating lahat. Nawa po ay malinaw yung audio natin sa ating live, ano? Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Very remarkable ang 2015 and to 2016 season or NBA season para sa Golden State's Warriors, you know. Dahil sa regular season nung taon na yon ay nakapagtala ang GSW or Golden State's Warrior ng 73 wins at 9 losses. Kung saan na-break nila ang record ng Chicago Bulls na 72 wins at 10 losses. Matindi po, ano? At yun ay nangyari noong 1995 to 96 season. And in that same season, noong 2015 to 2016, ay nakapag-break ng higit sa 25 records ang team ng GSW. At dahil dyan, ang GSW ang nanalo sa Western Conference Finals. At sila ang nakalaban ng nanalo naman sa Eastern Conference Finals, walang Cleveland Cavaliers. Nakaungos ng score na 3-1 noong finals, NBA Finals, ang GSW.
Nalamangan nila ng 3 panalo, 1 talo, ngunit sa kasiwiang palad ay nakahabol ang Cleveland Cavaliers mula sa deficit na 1-3 laban sa GSW, at ang record breaker na team na GSW ay natalo ng Cavaliers on that same season sa NBA Finals. Kung makikita po natin ay napakaganda ng panimula, no, ng takbo, ng karera ng GSW, kung paano nila inumpisahan ang kanilang karera sa season na ito. Napakaganda ng mga nangyayari, nakapag-break sila ng maraming mga records at nagkaroon sila ng ganong klaseng season na record win na siyang natalo pa nila ang record na meron noon sa NBA. Pero sa dulo nito ay matatalo lamang pala sila. Kaya ko po ito sinabi dahil hindi ganoon ang takbo ng panimula ng buhay mananampalataya ni Apostol Pablo. Dahil umpisa pa lamang ng kanyang buhay Kristiyano, ng kanyang buhay mananampalataya, ay nakaranas na agad siya ng maraming mga pag-uusig, mayroon na agad mga pagpaplano na siya'y patayin, na siya'y tugisin. Pero hindi po tulad ng GSW noong 2016, alam natin na sa dulo ng lahat ng ito, ng lahat ng mga pagpapahirap, pagpapasakit, maging mga pag-uusig, hindi lamang ni Apostol Pablo, kundi maging ng lahat ng mga mananampalataya, sa dulo nito ay merong katagumpayan para sa mga mananampalataya dahil makakamit natin ang ating gantimpala, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tayo po muna'y manalangin at tumingin ng paggabay sa ating Panginoon ngayong hapon sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong biyaya sa amin na amin pong nararanasan sa araw-araw ng aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang soberanong Diyos na may hawak ng aming mga buhay. At o Diyos, kami po'y humihingi sa iyo ng paggabay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, pagkalooban mo po ng kapangyarihan, karunungan ng iyong lingkod, at gamitin mo nawa, Panginoon, bilang isang instrumento na tagapahayag ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, ikaw ang magturo, ikaw ang magbukas ng mga puso. At nawa, Panginoon, kung meron man sa kalagitnaan namin na wala pa kay Kristo, nawa, Panginoon, ipaunawa mo sa Kanya ang Ebanghelyo. Buksan mo ang Kanyang mga puso, ang Kanyang tainga. At nawa, Panginoon, ay makilala niya ang aming Panginoong Hesukristo bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang ating pong mensahe ngayong hapong ito sa ating pag-aaral tungkol sa the beginning of Paul's ministry. Yung pagsisimula o yung panimula ng ministeryo ni Apostol Pablo. Ito po yung ating mensahe. Iniligtas ng Diyos ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo dahil meron tayong mga layunin na gagampanan para sa Kanya. Napakaganda po ng pinagmulan nito, ano? Kung magkakaroon tayo ng short recap lamang natin, napakaganda ng mensahe na ang Diyos ay nagliligtas at siya'y nagbabago ng buhay. At nakita po natin sa nakaraan nating mga pag-aaral na si Apostol Pablo ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong buhay. New life, yung buhay na ngayon na nakadepende na sa Diyos. Hindi nakadepende sa kanyang sariling lakas, sa kanyang abilidad, sa kanyang kakayahan, sa kanyang karunungan, kundi sa Panginoon. At hindi lamang yun, ang Diyos ay pinagkalooban si Apostol Pablo ng new purpose, ng bagong layunin. Kung maalala natin, ang layunin niya noon, bago siya tumungo doon sa Damascus, ay para magtungo roon at usigin ng mga mananampalataya.
Pero kinatagpo siya ng Diyos sa daan patungo sa Damascus at binigyan siya ng bagong layunin. Ito na, Saulo, ang purpose mo ngayon. Hindi iyan. Binigyan siya ng Diyos ng bagong layunin at ng bagong pamilya. Ibinilang siya ng Diyos sa pamilya ng Diyos. Remember no, nakita siya ni Ananias, kapatid na Saulo, brother Saul. Ibinilang siya ng Diyos sa kanyang pamilya. At yung bagong kapangyarihan, hindi na doon sa kapangyarihan, sa kanyang abilidad, sa kanyang karunungan, kundi sa kapangyarihan na sa kapuspusan ng banal na spirito. At ngayon, meron na siyang bagong mensahe. Kung dati, ang kanyang mensahe ay patayin ang mga Kristiyano. Pero ngayon, ang mensahe niya ng dala-dala ay walang iba, kundi ang ebanghelyo ni Kristo. So mula po rito, makikita natin yung simula ng ministeryo ni Saulo o ni Apostol Pablo bilang isa na siya ngayong mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Dito po natin lalong ma-appreciate kung gaano kahanga-hanga ang Diyos kapag siya ang kumilos sa buhay ng bawat tao. Na hindi ito isang bagay na magagawa ng sino man sa kanyang sarili. Kahit na anong gawin ng sino man ay hindi magagawa itong klase ng pagbabago na kayang gawin ng Diyos. Maaring magkaroon ng pagbabago, pero iba yung klase ng pagbabago ng buhay na ginagawa ng Panginoon. Na imagine, maging yung klase ng mga tao na inaakala natin na imposible atang maligtas tong tao na to. Pero kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos na maging yung mga taong imposible, parang kung titignan mo ang tigas ng puso, kung titignan mo, grabe yung galit nila sa Panginoon, na kung titignan mo, parang ang layo-layo ng puso nila sa Panginoon. Well, totoo naman. Pero kaya silang baguhin ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kapag siya ang kumilos, kaya niyang baguhin, kaya niyang ipihit ang direksyon ng buhay ng isang tao. Ganyan kahanga-hanga ang ating Panginoon. Kaya nga maging ang isang taong katulad ni Saulo ay ginawa ng Diyos na maging si Apostol Pablo. Na sa noon si Saulo at ang Panginoon ay babaguhin ang direksyon ng kanyang buhay at magiging si Apostol Pablo. Kaya nga napakaganda ng katotohanan na ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, ano yon? Nung tinawag tayo ng Diyos, nung tinawag ng Diyos ang mga tao papalapit kay Kristo, ay tinawag niya rin tayo papalayo sa mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. So hindi niya lamang tayo inilapit kay Kristo, kundi inalayo niya tayo sa mga bagay na taliwas doon sa kalooban niya. Mga kapatid, iniligtas ng Diyos ang bawat isa sa atin dahil meron po tayong layunin. Meron tayo, ang bawat isa sa atin ay merong layunin na gagampanan para sa Panginoon. Kung titignan natin, ang layunin natin noon ay pangsariling layunin. Mga makasarili, pansariling layunin lamang. Na kung titignan natin, bagamat ang Diyos ang lumikha sa atin, pero hindi natin kailanman isinaalang-alang ang Diyos sa mga layunin natin. Hindi natin inilalagay sa ating isipan na yung mga goals natin, yung mga purposes in life natin, na yun ba ay makakapagbigay ng kalwalatian sa Panginoon. Walang ganoon. Wala tayong pakialam noon kung malulugod ba natin ang Diyos. Kung maluluwalhati ba ang Diyos sa mga bagay na nais natin gawin sa ating buhay. Pero binago ng Diyos ang lahat ng ito. Simula nang tayo ay tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. At ngayon, ang layunin na natin bilang mga mananampalataya ay yung magampanan, yung layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At tayo ay makapagbigay ng kalwalatian at kaluguran sa Panginoon. Kaya nga mula rito, hanggang sa mga susunod na kabanata ng Biblia, dito sa Acts, makikita natin na kung gaano yung zealousness.
remember sa mga nakaraan nating pag-aaral, ang tindi ng kasigasigan ni Saulo noon para ipagtanggol ang Judaism, ang kanilang relihiyon, ang kanilang tradisyon. Pero makikita natin ang simula nang siya'y iligtas ng Panginoon, makikita natin na yung zeal na yon ay ipipihit niya ang direksyon, ipipihit ng Diyos ang direksyon, na yung zeal na yon ay hindi na para ikip yung tradisyon, yung religion ng Judaism, kundi para sa kanyang sinasampalatayanan na ngayon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Bakit? Dahil ito ang layunin ng Diyos sa kanya. At makikita po natin na gagampanan niya yan. Puntahan lang po natin yung ating mga talata, sa Acts chapter 9. Puntahan natin Acts chapter 9, sa verses 17 to verse number 19. Ang sabi po ng salita ng Diyos, "And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, had sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. And when he had received meat, he was strengthened." Alinsunod po sa utos ng Diyos ay nagtungo doon si Ananias. Doon sa ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Doon sa lugar na tinatawag na tuwid o straight. Sabi ng Panginoon, merong bahay doon, yung bahay ni Judas. At yung makikita mo doon, pagpasok mo doon, merong lalaki na nananalangin. Ang pangalan niya ay Saulo. Nagtungo roon si Ananias. Bagamat meron siyang pag-aalinlangan, merong marahil, takot, na kung titignan natin, normal lamang yung kanyang maramdaman dahil kilala nila si Saulo na itong taong ito'y pumapatay ng mga mananampalataya, umuusig ng mga mananampalataya. At alam nila yung purpose. Alam nila yung layunin ni Saulo kung bakit siya naroon sa Damascus. So normal lamang itong naramdaman ni Ananias na magkaroon ng pag-aalinlangan, nagdadalawang isip, pagkatakot, pero tinuloy niya. Sinunod niya ang Panginoon. At nga ni Ananias doon sa bahay ni Judas, natagpuan niya si Saulo, nananalangin, ipinatong niya yung kanyang kamay kay Saulo. At pagtapos nun, meron nalaglag, parang kaliskis o bumagsak na parang mga kaliskis sa mata ni Saulo at muli siyang nakakita. At ang sabi ng talata, nanumbalik yung lakas ni Saulo nung siya'y makakain na ng pisikal na pagkain. Dahil siyempre, 3 araw ba naman na walang kinain itong si Saulo pagtapos ng tagpo doon sa daan sa Damasco. At matapos ang lahat ng ito, nung bumalik na yung paningin ni Saulo, yung bumalik na rin yung kanyang pisikal na lakas. Ang sabi ng verse number 20, and straightway, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Straightway, ang sabi ng salita ng Diyos, agad-agad ay inumpisahan ni Apostol Pablo yung kanyang layunin, yung ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. But before anything else, bago po tayo tumungo doon sa pagganap ni Apostol Pablo ng layunin ng Diyos, meron pa munang nangyari. Meron pa muna siyang unang ginawa. So hindi ito agad-agad na nung nakakita na siya, malakas na siya ulit, talagang go na agad. No. Dahil meron pa siyang munang ginawa sa verse 19. Balikan lang po natin sa verse number 19. And when he had received meat, nung kumain na siya, he was strengthened. Siya'y lumakas. At ang sabi dyan, nung nanumbalik na yung lakas niya, ang ginawa ni Saulo, then was so certain days with the disciples which were at Damascus. So para ganapin ni Saulo yung layunin ng Diyos para sa kanya,
Ang una niyang ginawa is to become a part of a Christian community. Ng isang komunidad ng mga mananampalataya. Nakisama siya, nakibahagi si Saulo noon o si Apostol Pablo sa komunidad ng mga mananampalataya doon sa Damascus. Hindi ito parang lumakas siya, sige go na, labas na ako. Ang una niyang ginawa is to become a part of a Christian community. Niyo po mga kapatid, alam ng Diyos yung ng Diyos. Kaya nga binalik ng Diyos ang paningin ni Saulo eh. Dahil alam ng Diyos na kailangan niya yun. Alam ng Diyos na kailangan niya yung physical na lakas para magampanan yung layunin. Right? Kaya ibinalik ng Panginoon yung kanyang physical na lakas. At bukod pa doon, inilagay ng Diyos si Saulo sa komunidad ng mga mananampalataya. Bakit? Dahil kailangan niya yun. Kailangan ni Saulo yung community ng mga mananampalataya. Na kung titignan natin, maging si Apostol Pablo man ay nauunawaan na hindi niya kayang mag-isa. Hindi niya kayang mag-isa. Si Apostol Pablo na to pero alam niya na hindi niya kayang mag-isa, nauunawaan niyang kailangan niya yung tulong at lakas ng ibang mga mananampalataya. Maging ang sino man sa atin, mga kapatid, ay hindi natin kaya nang walang ibang mga mananampalatayang tutulong sa atin. Na walang gagabay sa atin, magtuturo, walang magpapalakas at mananalangin sa atin. Kaya nga po, biyaya ng Diyos na meron tayo at bahagi tayo ng isang iglesia. Ito'y biyaya ng Diyos. Ito'y dakilang biyaya ng Diyos sa atin. Bakit? Dahil alam ng Diyos ang kailangan natin. Alam ng Diyos na kailangan natin ng bawat isa. Alam ng Diyos na kailangan natin ng kapwa natin mananampalataya. Kaya inilagay niya tayo sa ganitong komunidad ng mga mananampalataya. Brother Darrell, between me and the Lord, no? Pwede naman ako manalangin, pwede naman akong sumamba ng mag-isa. Ang Panginoon naman ang magbibigay sa akin ng lakas. Ang Panginoon naman ang magtuturo sa akin. Abay, kung ganyan nga ang mindset natin, nagkakamali po tayo. Nagkakamali tayo dahil kung ang Diyos ang talagang magtuturo sa atin, ituturo sa atin ng Panginoon na kailangan natin na maging kabahagi at kabilang sa isang iglesia. Na doon sa iglesia kung saan tayo inilagay ng Panginoon, palakasin natin ang iba at palalakasin din naman nila tayo. Magpapalakasan tayo sa isa't isa. So, essential part ng buhay ng isang Kristiyano na maging bahagi. Maging bahagi tayo ng isang komunidad ng mga mananampalataya. Kailangan natin ng iglesia. Kailangan natin ng isa't isa. I remember po noong October 2020, kalagitnaan, kasagsagan ng pandemic. Ito po yung panahon na kami pinaalis doon sa dati naming simbahan. At isa sa mga unang tao na nilapitan ko, nakausap ko, ay yun pong isa sa mga missionaries na sinusuportahan natin dito sa ating iglesia. Walang iba kundi si missionary. Sabi ko, Kuya Lloyd, paanong gagawin ko ngayon? Paanong gagawin ko ngayon? Pinaalis kami sa church, na-disfellowship kami, ang desire ng puso ko, kung loloobin ng Panginoon, maging mangaral, maging pastor, maging missionary. Kaso ngayon, Kuya Lloyd, sabi ko, wala na kaming church eh. Wala na kaming church. Ano nang gagawin ko? Paano gagawin ko? Then sabi ko sa kanya, pwede ba yun na mag-start na lang kami ng gawain sa bahay? Mag-start ng Bible study? Pwede rito ka ako sa bahay namin? Or kung saan man? Sabi niya, pwede naman yun. Well, pwede naman nga talaga yun. At sabi niya pa sa akin,
pwede ka naming matulungan dyan. Kung sakali. Nung time na yon kasi nandito pa si Missionary Lloyd sa Pilipinas dahil na-lockdown din sila. Pero sa ngayon ay nasa Thailand na siya, nagmi-ministeryo. Pero sabi niya sa akin, bagamat pwede yon, pwede ka naming tulungan dyan, pero better option. Merong better option. Yun ay makahanap ka ng isang local church kung saan ka magiging kabilang, magiging kabahagi. Makapag-minister ka doon sa church at ayaan ang probidensya ng Diyos na kumilos sa kung anong kalooban niya. At yung church ang magko-confirm kung ang gift mo nga ba talaga ay naaayon doon sa ninanais ng puso mo. At kung dumating ang panahon na tawagin ka ng Diyos na maging pastor, maging missionary, meron kang church na accountable sila sa'yo, na ipanalangin ka at suportahan at ikaw din naman ay accountable ka rin sa kanila. At hindi ko matatandaan yung sinabi niya. Sabi ni Kuya Lloyd sa akin, alam mo, kaya maraming pastor ngayon ang nagloloko sa ministry, alam mo bakit? Dahil ang isip nila ay accountable sila lamang sa Panginoon at hindi sa church. Na yun ang kanilang pag-iisip. Mali po yun. Dahil accountable tayo. Accountable ang mga mangaral. Accountable ang bawat isa sa atin, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa bawat isa. Sa bawat isa sa atin, sa bawat isang mga mananampalataya. Accountable tayo hindi lamang sa Panginoon, kundi sa kapwa nating mananampalataya, kundi ang church. Kaya nga po, sabi ko sa kanya noon, napagtanto ko na hindi ako nagkamali na piliin yung better option. Na nung second time na kami naka-attend dito at nakatikim ng lechon dahil birthday ni Timmy, sabi ko, eto na nga yung tamang church. Natagpuan. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng isa't isa dahil kailangan natin ang suporta, kalakasan at panalangin ng isa't isa. At kailangan din natin ng bawat isa sa atin bilang ating accountability partners. Pag mayroong mga kapatiran na maaaring nasa kasalanan o mga kapatiran na nasa direksyon patungo doon sa kasalanan, bilang accountable tayo sa isa't isa, ang ating responsibilidad ay kausapin sila, paalalahanan, tapikin ang ating kapatid. Bilang accountable tayo sa isa't isa. Nakukuha niyo po yung punto, kung merong mga mangaral, maging mga mangaral na tumatayo rito, ang mga pastor, hindi sila accountable lamang sa Panginoon, kundi accountable sa buong church. Na kung ang mangaral ng pastor ay lumalayo na sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay dapat nyo rin naman kaming paalalahanan. Ito'y responsibilidad ng church na ipanalangin ang mga tumatayo sa harapan. Paalalahanan sila kung nandoon na o patungo roon sa direksyon na iyon. Kailangan natin ang bawat isa. At sa pagpapatuloy ng pagganap ni Apostol Pablo ng layunin ng Diyos sa kanyang buhay, ang sabi ng verse number 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. So at the very beginning ng kanyang ministry, ang ginawa niya ay walang iba kundi he proclaimed the gospel of Christ. So focus agad siya sa goal. No? Na straightway, immediately, ginawa niya agad yung nararapat niyang gawin. Alam niya, dahil ito yung layunin ng Panginoon sa kanya, walang iba kundi maipangaral ang Ebanghelyo, maipakilala si Kristo na siya nga ang anak ng Diyos. Imagine kung babalikan natin, parang kailan lang nasa sinagog din itong si Saulo doon sa Jerusalem, right? Pero naroon siya noon, hindi para ipahayag na si Jesus ang anak ng Diyos, kundi naroon siya noon para makipagdebate laban sa katotohanan na si Kristo nga ay anak ng Diyos. Remember, yun yung mga panahon na nakikipagdebate
marahil kasama siya, hindi malayong mangyari na kasama siya, kasama ibang mga Helenista, ibang mga Hudyo, laban sa katotohanan na ito na tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi nakakapagtaka yung reaksyon ng mga tao rito sa verse number 21. Ano yung naging reaksyon nila sa verse number 21? But all that heard him were amazed. All that heard him, habang nangangaral siya doon sa synagogue, they were amazed and said, Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem? And came hither for that intent that he might bring them bound unto the chief priest? So namangha sila, nagulat sila, nagtataka sila, ano tong nangyayari? Ano tong nangyayari? Di ba yan yung tumutugis sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem? Hindi ba yan yung dahilan? Hindi ba siya yung dahilan kung bakit nagkagulo ang mga mananampalataya doon sa Jerusalem? Hindi ba siya yung nagpapapatay ng mga mananampalataya doon? Hindi ba ang layunin niya kaya nga nandito yan sa Damascus para hulihin ang mga mananampalataya? Pero bakit ganito? Anong nangyayari? Bakit ipinapangaral niya ngayon na si Jesus ay anak ng Diyos? Kumbaga, at this point, ang hirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan ni Apostol Pablo. Pero ang sabi ng verse number 22, But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt in Damascus, proving that this is very Christ. So alam ni Apostol Pablo kung ano yung layunin niya simula nang iligtas siya ng Panginoon. Siya yung chosen vessel. Siya yung hinirang ng Diyos para maipalaganap ang ebanghelyo sa mga Hudyo, sa mga Hentil at maging sa mga hari. At yun ang ginagawa niya ngayon. Yun ang ginagawa niya. At ang sabi ng verse number 23, And after that, many days were fulfilled. And after that, many days were fulfilled. Yung pong word na many days diyan, ang pagkakagamit diyan sa original language, yung many days na yan ay maaaring hindi lang araw, literal na araw, hindi pwedeng ilang taon na lumipas. And we have an idea actually kung gaano katagal yan. Puntahan po natin sa Galatians chapter 1, verses 16 to 18. Galatians 1, verses 16 to 18. Para makita natin gaano nga ba talaga katagal itong many days na ito na sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi sa verse number 16, to reveal His Son in me, that I might preach Christ, I preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me. So ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, diyan sa verses 16 to 17, na naging mananampalataya siya, yung mga revelation sa kanya ng Diyos, patungkol sa Panginoong Jesucristo, ay hindi niya natutunan sa tao. And actually, ang point niya rin dyan, hindi niya rin niya natutunan mula sa mga apostol. And most likely, doon sa tagpo, doon sa road to Damascus, ay yun yung mga panahon kung kailan at kung saan inireveal ng Panginoong Jesucristo sa kanya yung mga katotohanan na ito. At ang sabi niya sa verse number 17, But I went into Arabia or Arabia. Hindi po ito yung Saudi Arabia sa panahon natin ngayon, kundi ito yung Nabatian Arabia. Nabatian Arabia. At ang sabi diyan, and return again into Damascus. At bumalik siyang muli sa Damascus. At ang sabi ng verse number 18, Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. So yung 15 days doon na binabanggit, going back sa Acts chapter 9 verse number 23, ay 3 taon. 3 years. Hindi natin alam kung gaano siya katagal sa Arabia at kung gaano katagal yung pagstay niya ron at tapos bumalik siya sa Damascus. Basta ang alam natin, from Damascus to Arabia, going back sa Damascus, ay mayroong 3 taon na span bago siya makipagkita sa mga apostol. At ang sabi dyan, going back sa Acts chapter 9, verse number 23,
And after that, many days were fulfilled. The Jews took counsel to kill him. The Jews took counsel to kill him. So nakita natin dito na si Apostol Pablo, ginagampanan niya na yung layunin ng Diyos para sa kanya. Maipangaral ang salita ng Diyos. And he stayed sa Damascus kasama ang ibang mga mananampalataya. Nagtungo siya sa mga synagogues para maipangaral ang salita ng Diyos. After some time, nagpunta siya sa Arabia. Tapos bumalik sa Damascus. At pagbalik niya sa Damascus, the Jews took counsel to kill him. So at the beginning of Apostle Paul's ministry, he gained oppositions for the sake of Christ. Nagkaroon siya ng maraming mga kaaway, alang-alang sa pangalan ni Kristo. Sabi niyan sa verse number 24, "But their laying await was known of Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket." So imagine, just within the span of 3 years, 3 taon, yung first 3 years ng buhay mananampalataya ni Apostol Pablo, proclaiming the gospel, gusto na agad siyang patayin. Just in the span of 3 years. Actually, ang nabanggit dito yung mga Hudyo lang na gustong pumatay sa kanya, pero hindi lang sila. Hindi lang sila. Puntahan po natin saglit para magkaroon tayo ng idea pa, ng mas malawak na idea sa 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verses 32 to 33. Ang sabi dyan, in Damascus, the governor under Aretas the king kept the city of Damascus with a garrison, yung mga troops, yung mga army, desirous to apprehend me. Ayun yung binabanggit doon sa talata na binasa natin kanina sa Acts chapter 9. "And through a window in a basket was I let down by the wall and escaped his hands." So hindi lang mga Hudyo yung gusto pumatay sa kanya. Even the governor of Damascus, yung na under ni King Aretas, ay gusto ipahuli, ipapatay itong si Saulo, itong si Apostol Pablo. Na maaari na coincidence lamang, pero itong si Aretas, si King Aretas, ay siyang king doon sa Nabatean, Arabia. Maaaring coincidence, sabi ng mga ilang scholars, maaari raw na nung nagpunta sa Nabatean, Arabia si Apostol Pablo, ay naging sakit siya ng ulo nitong si King Aretas. Kaya pagbalik niya doon sa Damascus, ay maaaring ipinag-utos doon sa governor na maipahuli at maipapatay ay ang si Apostol Pablo. So makita natin na ganun katindi yung galit ng mga tao kay Apostol Pablo at this moment. At maaari rin na ganun katindi. Makikita natin na maaaring ganun na rin katindi yung epekto ng kanyang ministry. Just in the span of 3 years. Na yung mga Hudyo gusto siyang patayin. Yung mga Hudyo gusto siyang hulihin. Yung governor ng Damascus, ang ginawa niya, pinabantayan niya yung buong Damascus, naglagay ng mga garrison, ng mga troops, kumbaga may mga checkpoint sa mga lugar, may mga armies sa mga lugar, na nakabantay doon, nakaposte, inaabangan nila, si Apostol Pablo, itong si Saulo, na kapag nakita nila, huhulihin nila at papatayin. But take note of this, going back sa Acts chapter 9, ang sabi ng verses 24 to 25, "But their laying await was known of Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Then the disciples." Sa original language, meron possessive pronoun na auto. So kulang dito nung of him. The disciples of him took him by night and let him down by the wall in a basket. Actually, sa ESV, kung babasahin natin, ang translation doon, but his disciples took him by night. Ibig sabihin, makikita natin na nagkakaroon ng bunga itong ministeryo ni Apostol Pablo just in the span of 3 years. Nagkaroon na siya ng mga sumusunod sa kanya, ng mga disipulo. And we know
na ito yung ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Ito yung layunin ng Diyos sa atin. Sa Matthew 28 verses 19 and 20, ang sabi ng Diyos, "Go ye therefore and teach all nations." We know na yung verb doon ay hindi yung go, humayo kayo, but to make disciples of all nations. At ito yung ginagawa ni Apostol Pablo, and he was able to do that mandate ng Panginoon sa kanya of making disciples. At this very moment, doon sa umpisa ng ministry, nakita natin na nagkakaroon na ng bunga kanyang ministeryo ng Panginoon na ginagawa sa buhay ni Apostol Pablo. At ito ang kanyang mga disciples ang tumulong sa kanya na makatakas siya sa Damascus. At yun nga, after 3 years ng pamamalagi niya sa Damascus, nagpunta siya sa Arabia, bumalik siya sa Damascus, dito na nangyari yung mga sumunod na talata, kung saan pumunta siya sa Jerusalem. At ang sabi ng verse number 26, "And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple." So pagdating ni Apostol Pablo sa Jerusalem, tulad ng ginawa niya sa Damascus noon, ang ninais niyang agad gawin, same thing. Ang ninais niyang gawin, makasama, makipisan sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Same thing. Hindi nagbago. Nung doon sa Jerusalem, ang kanyang sa Damascus, ang kanyang unang ninais ay makasama, makibahagi sa mga mananampalataya doon. Nung makatakas siya sa Damascus, pagdating niya sa Jerusalem, same thing. So makikita natin dito na binibigyang diin yung punto na ito, yung pakikisama at pakikipisan sa mga mananampalataya. But of course, makikita natin na yung mga tao doon, bagamat 3 years na yung lumipas, ay hindi nila nakakalimutan yung takot kay Saulo. Kumbaga, yung mga tao doon, parang yung hashtag, na never forget, never again. Natakot silang lahat kay Apostol Pablo. Walang naniniwala sa kanya na tunay na nga ba talagang disipulo yan? Tunay na nga ba talagang Kristiyano yan? But in verse number 27, merong tumulong sa kanya. But Barnabas took him. Si Barnabas, remember? Son of encouragement, kung tawagin, sa Acts chapter 5. And brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Again, makikita po natin dito sa katotohanan na ito na kailangan natin ng isa't isa. At noon pa man, napatunayan na yan ni Apostol Pablo. Dahil kinailangan niya ang tulong ng isang mananampalataya para ito yung magpatunay na ito nga, si Apostol Pablo, si Saulo, totoo nga siyang mananampalataya. Kinailangan niya ang tulong ni Barnabas. Sorry, yung pagiging son of encouragement niya nga pala, Acts chapter 4. Dinala ni Barnabas si Apostol Pablo sa harap ng mga apostol. Doon nabasa natin kanina sa Galatians chapter 1 verse 18 na si Peter lang yung nakita niya, maging si James, yung kapatid ni Jesus. And verse number 28, "And he was with them coming in and going out at Jerusalem." Going back sa Galatians chapter 1 for 15 days, kasama niya mga apostol at mga mananampalataya doon sa Jerusalem. And verse number 29, "And he spake boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians or the Hellenists." For 15 days na nagstay siya sa Jerusalem, nangaral si Apostol Pablo ng Ebanghelyo. Imagine, dati, kakampi niya itong mga Grecians na ito Dati kakampi niya itong mga Hellenists na ito. Hudyo na mayroong mga Greek culture na, right? Yung mga Grecians. Dati ito yung kakampi niya Pero ngayon, nakikipagtunggali na siya ngayon, hindi para sa mga Grecians, kundi para kay Kristo at para sa mga mananampalataya. The turn ng direction ng buhay ni Apostol Pablo. And these Grecians, sabi ng verse 29, "But
went about to slay him. Same effect. Gusto rin siyang patayin. Nung mga doon sa Jerusalem. Pero hindi nag-iisa si Apostol Pablo at this time dahil kasama niya ang komunidad ng mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Verse number 30, which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea and set him forth to Tarsus. Nung malaman nilang may mga taong gustong patayin si Apostol Pablo, ang ginawa nila, dinala nila si Apostol Pablo sa Caesarea, yung kumbaga IPR ng Mediterranean. Isinakay nila sa barko patungong Tarsus sa hometown ni Apostol Pablo, patungo doon para bumalik siya muna roon. Mga kapatid, makita po natin dito na noon pa man, kinakaharap na ng mga mananampalataya itong problema ng pag-uusig, ng pagpe-persecute sa mga mananampalataya kapag ginagawa nila ang layunin ng Panginoon. Maging si Apostol Pablo man, dati siya yung hero ng mga Grecians na mga mananampalataya. Siya yung kumbaga ay leader nila. Siya yung kumbaga ay bayani nilang nilulook up nila. Una sa atin, patayin ang mga mananampalataya. But at this time, the same people, ang siyang tumutugis na ngayon sa buhay niya at gusto siyang patayin. Persecution is expected sa ating mga is expected. Ito'y inaasahan para sa atin. Hindi ito isang bagay na dapat na ikinabibigla natin. Kaya nga, ang sabi mismo ng Panginoong chapter 15, verses 19 to 20, if ye were of the world, kung kayo'y sa sanglibutan, the world would love his own. Kung sa sanglibutan, niibig kayo sana ng sanglibutan, but because ye are not of the world, dahil hindi kayo sa sanglibutan, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the word that I say unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, the Lord Jesus Christ, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. It is expected na kapag ginaganap natin yung layunin ng Panginoon, it is expected sa atin na kakamuhian tayo ng mundo. Actually, mas magtaka pa nga tayo kung sumasang-ayon ang sanglibutan sa ating mga mananampalataya. It is expected na tayo ay makaranas ng ganitong mga pag-uusig. Kaya nga ang sabi mismo ni Apostol Pablo sa bandang dulo ng kanyang buhay, kung saan siya nakaranas na ng maraming mga pag-uusig, ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse number 12, yea. 2 Timothy chapter 3 verse number 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Lahat ng mga mananampalataya na nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, lahat ng mga mananampalataya na tumitindig para sa Ebanghelyo, lahat ng mga mananampalatayang pinapakita si Kristo sa kanilang mga buhay, they shall suffer persecution. It is expected. Ito'y inaasahan para sa mga mananampalatayang ginaganap ang kalooban ng Panginoon. And we have to always be reminded na ang kalooban sa atin ng Panginoon ay isulong, ipahayag ang Ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. And it is expected na tayo'y makaranas ng mga pag-uusig. Pero meron tayong comfort. Dahil ang sabi ng Matthew chapter 5 verses 10 to 12, blessed are they, Makarios, happy are they, blessed are they, which are persecuted for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Imagine,
Nakaranas ka na ng mga pag-uusig, pero sabi ng Panginoon, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets which were before you. We have this comfort that at the end ng lahat ng ito, at the end ng lahat ng mga pagpapasakit, ng kabigatan, ng mga pag-uusig na maaaring nararanasan natin habang ginaganap ang kalooban ng Panginoon, sa dulo ng lahat ng ito, there is a great reward na naghihintay para sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ni Saulo o ni Apostol Pablo. Salamat po, Panginoon, na nakita po namin na ikaw ang siyang nagligtas sa kanya at ikaw ang siyang nagbago ng kanyang buhay. At nakikita po namin ngayon, Panginoon, kung paano mong ginaganap ang iyong layunin para sa kanya. At alam po namin, Panginoon, ang anumang ministeryo, katulad kay Apostol Pablo, ito ay nakasandal sa iyo, sa biyaya mo, Panginoon. At kung tunay nga na ginaganap namin ang kalooban mo, Panginoon, ito'y magbubunga sang-ayon sa iyong kalooban. O Diyos, patnubayan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa po sa amin. Nalalaman mo, Panginoon, kung paano kaming lumalakad, paano naming sinisikap na lumakad sa kabanalan mo at katuwiran at sundin ang kalooban mo, Panginoon. At o Diyos, kung meron man sa amin na maaaring habang ginaganap namin ang aming takbuhin, habang ginagampanan namin ang aming mga layunin bilang mga mananampalataya, maaaring nakakaranas kami ng mga pag-uusig. Nawa, Panginoon, patuloy mo sa aming ipaalala ang dakilang comfort para sa amin na merong katagumpayan sa dulo ng ito. Merong gantimpala. At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. O Diyos, salamat po sa dakilang katotohanan na ito. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo, ating pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang napakalaking encouragement sa atin
tuwing napag-aaralan ang patungkol kay Apostol Pablo na tayo ay mayroong pag-asa sa biyaya ng Diyos na kahit ang pinaka matigas na makasalanan ay kayang iligtas ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa ang mga salita ng Diyos na ating napagbulay-bulayan, napag-aralan, ay patuloy ho nating pagbulay-bulayan sa buong linggo na ito na ating kaharap. At buksan man ng Diyos ang pribilehyo na kapagbahagi tayo ng ebanghelyo sa iba, ating alalahanin na kung si Apostol Pablo ay biniligtas ng Panginoon, maaari niyang iligtas yung mga mababahagian natin ng ebanghelyo ni Kristo. At sa ating paghiwa-hiwalay mga kapatid, nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng ating Ama, at ang presensya ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, at patuloy tayo maging instrumento ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Magandang hapon po, dito ho nagtatapos ang atin hong panghapong pagsamba. And after 5 minutes, isi-set up lang po, maging yung ating online, ay dediretso tayo sa ating prayer meeting. God bless po, magandang hapon, at we're now dismissed.